let's talk about niragu grammar. Ginagamit natin si niragu to express reason or dahilan para sa isang negative or unintended consequence. So, paano yun? Cause and effect. Okay? Although marami tayong grammar na available para sa cause and effect, we have gi temune, we also have kodun, and also yung aso, also, heso. Although, itong tatlong grammar na to, pwede siya kay verb, pwede kay adjective, minsan pwede din siya kay noun. Si niragu, kay verb mo lang siya idudugtong. Now, paano na iba si niragu dun sa mga nabanggit ko na grammar? Often we use niragu when something couldn't be done or something bad happened because the speaker was busy doing something else. Ako yung speaker, ako yung gagawa ng action, and because ginawa ko yung bagay na yon, hindi ko nagawa yung iba pang bagay. For example, matawag yung kaibigan ko. Kaya lang, busy ako na nagsishower. Okay, nagsishower ako, tumawag siya, hindi ko tuloy nasagot yung tawag. So, paano yun? 샤워하느라고 전화를 못 받았어요. So, again, no, busy doing something else, that's why hindi nagawa yung another action. Okay, another important thing na tatandaan pag gagamitin si niragu na grammar, bawal yung future context. Okay, kasi sabi kanina, no, unintended consequence. So, hindi mo sinasadya. Okay? Pag ginamitan mo siya ng future, so yung sinabi mo sa dulo is future, so intended mo na. For example, 샤워하느라고 전화를 못 받을 거예요. Okay? So, parang intention mo na hindi sagutin yung tawag talaga, no? Kasi busy kang mag-shower. So, hindi po siya pwede for future context. Dapat non-future. Okay? Yung second clause or yung second part nung sinabi mo, usually, negative or unintended result, undesired result. So, let's make examples para mas maintindihan natin, no? Yung ano muna, negative result. So, ang ginawa kong action is nag-workout. Yan, todo workout. So, ang result is napagod ako. Okay? Or pagod ako hanggang ngayon. So, pwede natin sabihin, 운동하느라고 너무 피곤해요. Yan. So, pwedeng present and past, pero future hindi pwede, no? So, hindi ko pwedeng sabihin, 운동하느라고 너무 피곤할 거예요. So, mali po yun. 운동하느라고 너무 피곤해요. Okay? 운동하느라고 너무 피곤했어요. Okay din. So, depende sa kung ano yung nafe-feel mo. Kung napagod ka na ba and hindi ka napagod now, or kung hanggang ngayon pagod ka pa rin, okay yung pigonheyo, no? Another example, yung paggising sa umaga. So, late kang gumising kaya hindi ka nakakain ng breakfast. So, for that sentence, ang gagamitin natin na verb is yung 일어나다. Okay, yung pagbangon mo sa umaga, no? Or paggising mo sa umaga. 늦게 일어나느라고 아침을 못 먹었어요. For the last example, gamitin naman natin sa trabaho. So, ang sabihin natin is, dahil nag-meeting, hindi ako nakauwi ng maaga. 회의를 하느라고 일찍 퇴근하지 못했어요. So, yan po yung gamit ni 느라고. 안녕하세요, 여러분. 어제 한국어 수업에서 선생님께서 을수록 문법을 가르쳐 주셨는데 그 문법이 너무 어려운 것 같아서 계속 생각해 봤지만 생각할수록 더 헷갈리더라고요. 어떡하죠? 린 선배님, 도와주세요. Ayan, so anong sabi doon? This time, pag-uusapan natin ang 을수록, 리을수록 na grammar. So, 을수록 grammar, you use this to express increasing degree, correlation, or progress between two situations. So, if meron kang situation A and situation B, habang may nangyayaring pagbabago kay A, may nangyayari ding pagbabago kay B. And most of the time, pareho, no? Parang, halimbawa, pag paakyat si A, paakyat din si B. Kung palala si A, palala din si B. Okay? Sa English term, din natin isipin yung phrases na the more, tapos yung kung ano yung situation, no? Tapos the more din yung si situation B. Sa Tagalog naman, habang lalong, tapos yung situation A mo, lalong situation B. So, isa pang magandang example para mas madali nating maalala. Yung patalastas sa TV, lagi kong naririnig yun dati. Okay? Yung emperor, di ba yun? Anong sabi? Habang tumatagal, lalong sumasarap. Ayan. So, yun yung magandang example kay 을수록, 리을수록 grammar. Again, no? Habang may nangyayaring progress kay A, may nangyayari ding progress kay B. Okay? So, let's make examples. Unahin natin yung ginamit ko kanina sa opening, no? Yung may 생각할수록 더 헷갈리더라고요.
Pero mas gagawin nating simple this time. Gawin lang nating 생각할수록 헷갈려요. Kasi yung 도라구요 na grammar, we're going to talk about that sa mga susunod na natin na videos. So, ano ibig sabihin ng 생각할수록 헷갈려요? The more na iniisip ko, the more na I get confused. Okay? Mas lalo kong iniisip, mas nalilito ako. Okay? Nakita niyo yung correlation? Mas lalong iniisip, mas nalilito. Second example natin, so sabihin natin, the more I practice Korean, the better I become. Mas lalo akong nagpa-practice ng Korean, mas gumagaling ako. So paano yon using ulsurok grammar? 한국어는 연습할수록 더 잘하게 돼요. 한국어는 연습할수록 더 잘하게 돼요. For our last example, paano natin sasabihin ito? The more I listen to the explanation, the more I understand. Sa Tagalog, no? Habang pinapakinggan ko yung paliwanag, mas lalo kong naiintindihan. Using ulsurok grammar, we can say, 설명을 들을수록 더 이해하게 돼요. 설명을 들을수록 더 이해하게 돼요. What if nagpunta ka sa isang restaurant tapos gusto mong sabihin in Korean, hindi lang basta maganda yung ambience, masarap pa yung pagkain. 분위기가 좋을 뿐만 아니라 음식도 맛있어요. 분위기가 좋을 뿐만 아니라 음식도 맛있어요. Ginamit natin yung 을 뿐만 아니라 na grammar. So, si 을 뿐만 아니라, you use this grammar to connect two related statements wherein yung second part ng statement mo adds more information or emphasizes yung first part. Okay? So, kung meron kang addition to emphasize yung una mong sinabi, that time you can use 을 뿐만 아니라 grammar. So, sa English, ito yung phrase na not only, but also. Not only this, kung ano yung first statement, but also kung ano yung addition. Okay? Sa Tagalog naman, hindi lang basta, kundi, tapos sa dulo, usually merong din. O kaya naman pa. Example, hindi lang basta maganda yung ambience, masarap pa or masarap din yung pagkain. Okay? So, si 을 뿐만 아니라, pwede mo siyang idikit kay verb, kay adjective, and kay noun. So, sa tatlong to, pwede. Unahin natin yung example with verb. So, halimbawa, gusto mong sabihin na yung lalaki, hindi lang siya basta masipag mag-aral, magaling din siya sa sports. 그는 공부를 열심히 할 뿐만 아니라 운동도 잘해요. 그는 공부를 열심히 할 뿐만 아니라 운동도 잘해요. Next example, adjective plus 을 뿐만 아니라. So, ang sasabihin natin is, si Jenny, hindi lang basta matalino, maganda din ang character niya. Jenny는 똑똑할 뿐만 아니라 성격도 좋아요. Jenny는 똑똑할 뿐만 아니라 성격도 좋아요. Okay, and last yung ating noun plus 일 뿐만 아니라. So, sabihin natin, yung babae, hindi lang siya basta doktor, professor din siya. 그녀는 의사일 뿐만 아니라 교수예요. 그녀는 의사일 뿐만 아니라 교수예요. So, paano naman kung ang gusto kong sabihin ay, yung kaibigan ko hindi lang basta magaling kumanta, mahusay din sumayaw. Comment your answer. 오늘 안 먹기로 했는데 너무 배고파서 먹을 수밖에 없었어요. 이렇게 많이 먹으면 살이 찔 수밖에 없어요. 비가 많이 와서 집에 있을 수밖에 없어요. So, paano kung ang gusto mong sabihin is yung kagaya ng mga sitwasyong nabanggit ko kung saan hindi mo maiiwasan ng isang bagay or wala kang ibang choice kundi gawin yung isang bagay. That time, we can use the grammar 을 수밖에 없다. Si 을 수밖에 없다 grammar, you use this when you are expressing something that is inevitable or hindi maiiwasan or hindi mapipigilan. And kapag wala ka ng ibang choice, there's no other option. Sa English, pwede nating isipin yung term na no choice but or can't help but, tapos kung ano yung nag-iisang option na meron ka or ano yung bagay na hindi mapigilan or hindi maiwasan.
Sa Tagalog naman, hindi maiiwasan or walang ibang paraan kundi, okay? So balikan natin yung mga sinabi ko kanina. Sabi ko, hindi ako kakain ngayong araw. Pero dahil sa sobrang gutom ko, hindi ko napigilang kumain. 오늘 안 먹기로 했는데 너무 배고파서 먹을 수밖에 없었어요. Kung ganito ka karami kumain, hindi mo maiiwasang tumaba. 이렇게 많이 먹으면 살이 찔 수밖에 없어요. Sa sobrang lakas ng ulan, walang magagawa kundi magstay sa bahay. 비가 많이 와서 집에 있을 수밖에 없어요.